So good day mga kabonjing, no? Okay. Start tayo trabaho. Start tayo ng duty ngayon. Time check, 4 o'clock. 4 o'clock na. So, trabaho ulit tayo. So yung duty natin ngayon kabonjing, start tayo ng alas 4 hanggang alas 12 ng madaling araw. Samahan nyo ako ngayon mga kabonjing. Tara. Medyo, pasensya na po, medyo pa tayo eh. Medyo naantok pa. Pero sige, trabaho na tayo. Sakay na tayo ng transpo natin. Siguro, babiyahe na tayo papasok ng trabaho, no? Okay. Let's go. Ito na tayo. So yun mga kabonjing, no? Ito na tayo sa stock room. So nag-quick rounds na rin tayo dito sa clinic. Medyo busy tayo ngayon kasi kahapon may storm kahapon. So compare kahapon, mas konti yung tao. So ngayon siguro medyo maganda na yung weather. So marami ng pasyente. So inuulit ko, yung trabaho namin dito mag-asawa is building cleaner. Pero mas kasi yung company namin is every property nila, so may mga clinic silang hawak. So ako personally, kami mag-asawa, ang pinaka priority namin yung clinic. So may isa kaming kasamang Pilipino rin, no? Yung kasama namin Pilipino is ang permit niya is open work permit. So pwede siyang magtrabaho ng any company kasi meron siyang parang tag dito, sponsor siya nung wife niya. So yun yung siya yung in charge talaga sa mga public area dito sa condo. Ako meron din naman akong side jobs, pero hindi siya ganoon makarami compared dun sa kasama namin na nag-handle ng mga public area dito sa condo. Ito mag-start na tayo. Quick rounds na tayo. Siguro mag-start lang ako ng siguro vacuum, or siguro makapag-start na ako ng mga doctor's room. Kasi may meeting kami mamaya, so kailangan kahit paano matapos tayo ng at least makalahati natin yung rooms kasi total ng rooms ito siguro almost 100 rooms kasama na yung mga offices saka mga yung cafeteria nila. So see you later mga kabonjing. So mga kabs, pakita ko lang sa inyo yung mga area na kasama, or kailangan namin linisin. So dito sa condo namin, sa condo na kung saan ako nagtatrabaho, yung isa sa mga facilities na kailangan namin double check or at least i-tidy up is yung mga recreation rooms, gym. Ito yung namin dito sa unit. So lahat ng mga nakatira dito is allowed silang gumamit dito, no? So ito nga yung recreation room namin dito. So ito yun mga kabonjing. Yan, may bilyaran. So yan. So ito nilinis to nung kasama namin Pinoy. So saka saka mga kabonjing, yung gym para sa lahat ng nakatira dito. So share ko lang po mga kabonjing, na siguro isa sa mga advantage na nagtrabaho kami dito sa company na to is dito na rin kami nakatira. So wala kaming binabayaran na
transpo, hindi kami namamasahe. Tapos at the same time, napakaswerte namin kasi yung location ng condo is malapit sa mga bus stop, tabi lang kami ng groceries. Medyo talagang convenient. Malapit din kami sa malls. Kung gusto namin pumunta ng mall, malapit lang. Yun. Kasi from my previous company, malayo ako eh. Doon ako sa Levis. Ngayon, dito na kami ngayon naka-base sa Quebec City. So, malapit kami doon sa sa Old Quebec. Doon sa famous Chateau de Frontenac. So, ayun po mga kabonjing. So, hindi pa ako makapag-start kasi as of now, ang dami pang mga doktor na naka-duty ngayon sa clinic. So, siguro hintay lang ako kahit mga 15 more minutes. Tingnan natin kung may mga umuwi ng doktor. Tapos, pwede na tayong at least paano makapag-start ng paglilinis ng mga kwarto nila. Tapos, so basically po, ganun. Usually dapat ang start ng task ko talaga is mag-vacuum ako ng mga corridors eh. Pero kasi nga kahapon, since lakas ng storm, so maraming umuwi na maaga ng mga doktor kasi nga bad weather. So, nagawa ko yung 2 floors kasi usually sa isang floor lang kami, isang beses lang sa isang floor, isang beses sa linggo. So na-schedule ko yung 2 floors kahapon. Medyo relax tayo ngayon ng konti sa corridors. So ayun, no, check ko lang sa inyo mga kabonji mo. Ayan, yan. Dito pag may mga kunya, for example, birthday, o yan mga events, pwede nyo gawin dito. Pero kailangan nyo at least magpa-book sa admin or sa website ng company namin. Kasi para may schedule kayo para sa mga big events, for example, birthday nga, yun, mga ganon, pwede nyo gawin dito. Of course, dun yung sa mga nakatira dito, ha. Pero kung wala naman mga nakabook, for example, during weekends, ang dami nakatambay dito, mga nakatira dito, yan, nagbilyar sila, nag-chill sila, nagbabasa sila ng mga books, ganun. Yung iba, naglalaro ng PS5 dito, yun nga. Tapos, usually, yung iba, dito sila nagdi-dinner o ay nagdi-lunch. Tapos, yan, meron din nga aming gym dito kasi di ko kayo ma-tour doon kasi may mga nag-gym eh. So, bawal kasi may tao. So, yun po kabonjing, no? Maya po ulit, pakita ko sa inyo ibang siguro yung ibang ginagawa namin dito. Sa yung part ng trabaho namin as a building cleaner. Or sa ibang province kasi considered to as light duty cleaner. So, dito sa lugar namin sa Quebec City, kasi nakalagay sa building cleaner. So, siguro yun na yun. Siguro, kita-kits later, mga kabonjing. So, update tayo guys, no? So, nandito tayo ngayon sa cafeteria. So, ito yung cafeteria. Kasama to sa nililinis namin. Pero, usually, nag-i-start kami maglinis ito, mga mga around 7, ganun, 7 o'clock. Tapos, may mag-break para isang isang linisan na lang. Ayun. So, check natin yung weather. Kahapon, sobrang lakas ng hangin. So ngayon, way better na compare kahapon. Check natin mga guys. Mga kabonjing. Kapal kagad ng yelo. So, ito guys, no? Lamig. Pero konting tiis na lang, no? Kasi patapos na rin ang winter, hopefully. Kung tatanungin niyo ako kung anong preferred ko, winter ba o summer, siguro mas mas prefer ko yung summer. Kasi marami kang magagawa. Pwede katulad ng winter, ang hirap kumilos.
mahirap kumilos kasi for example, ang hirap lumabas, ang hirap mamalengke, ang hirap, you know, na, I mean, talagang mapapastay ka talaga sa bahay eh. Tapos, pag sa situation namin, si Mrs. na kailangan niyang umattend ng French school sa umaga, so bumabiyahe si Mrs. ng ano, siguro, almost ano eh, more than an hour. Kasi wala nga kaming sasakyan, so nagtatranspo lang si Mrs. So mahirap talaga sa kanya tong mga ganitong weather situation. Mahangin, malamig, pero wala eh. Kumbaga, tiyaga talaga ni Mrs. eh. Tiyaga ni Mrs. yung pag-aaral ng French. So, mamaya ulit mga kabaunjing ha. Kaya po ulit, update ko kayo. Duty update. Mga kabaunjing, natapos din tayo, no? Time check, 12:10 ng madaling araw. Karaos, sa araw na naman. Pagod. Karaos ang duty natin mga kabaunjing. So, check lang natin yung weather, no? So, uwi na tayo. Check lang natin yung weather. Okay. Okay naman. Oh. Medyo okay na kumpara kahapon. So ito yung condo, no? Saan ako nagtatrabaho. So hindi pa siya totally tapos. Meron pa mga ilalagay pa dito na ano ko, may sauna dito. Maglalagay ng jacuzzi. So yung sauna, yun yung barbecue pag summer. Uwi na tayo. Mga kabonjing. Uwi tayo food trip. Kain tayo. Ito muna tayo. So uwi na tayo. Pagod pero mas gutom ako kasi pagod. Kasi pa. Bakit gising ka pa? Ha? Ano? Hindi ako nakakausap. Bibidyo ako. Kain. Panis. Ang tagapagmana ng Bilya Bonjing. Gutom. Anong pupudripin natin? Ayun, Jollibee. Ito, Jollibee. Wala pong Jollibee dito sa Quebec. Nakisuyo lang kami sa kakilala namin na ibili kami ng Jollibee. Ano lang dito, KFC lang. Diba? Diba? Panis. Diba? Relax, no? Aga ko pinapakyat yan. Kain muna tayo. So, mga kabonjing, no? So, tapos yung araw natin, nakakain na tayo. Kapag, ano na, hugusan na lahat. Ayan. Tulog na. Kasi, 2:00 na rin eh. So, ayun. So, salamat sa panonood. Sana bukas kita tayo sa susunod na vlog. Okay? Peace. Kita-kits.